Good morning mga kalibre. So, kape muna tayo. Hindi ako nakapag-vlog kahapon dahil maaga pa kami umalis. Punta kami ng Bulacan. So, tinapos namin yung ni-repair naming board na repair na namin tapos pinol down. So, kape muna tayo. May nagtanong kasi sa atin kung ano yung unang i-check sa EO error. So, ang EO error, parehas yan ng E1 error. Yung mga coolant, so mga common board. So, tapos ganitong mga carrier, E1 error. So, kung anong tinuro ko ng E1 error, yan sa vlog natin. So, pwede nyong balikan. So, ganun din yun sa TCL na EO error. So, ang EO error, communication din yan. Kalibre yung description nila. So, ito yung mga tinuturo natin. Ano lang ito disclaimer lang ito. Pero, nagawa naman namin ito. Yung mga ganitong error. So, ito, ulitin ko lang. So, EO error, parehas din siya ng E1 error sa unang vlog natin. So, kung anong sinabi ko na i-check ninyo, so, ganun din ang gagawin nyo. Yun pa rin ang i-check nyo. Una, communication. So, double check nyo, kailangan walang putol. Tapos, pangalawa, i-check nyo yung field wiring, kailangan wala kang makukuhang resistance. So, pagkatapos i-check ng communication line at wala kayong makitang problema, so, voltage checking kayo. So, hindi pa kayo makapag-voltage checking, so, titingnan nyo to. So, may indicator light yan. So, pag may indicator light, ibig sabihin, kompleto ang supply. Ito, may ilaw yan dito. Pero pag wala kayong makitang ilaw, so, yan. Check nyo na yung voltage checking. So, voltage mode kayo, yung DC. So, una, check nyo muna yung AC galing sa indoor to outdoor kasi ang supply nito, pag nasa indoor ang supply, so, i-check nyo kung mayroon 220 na pumapasok dito sa outdoor. Pag mayroon, so, voltage checking na kayo. So, hanapin nyo itong filter capacitor, iset nyo ang tester nyo sa 300 auto DC. Kailangan mayroon kayong makuhang 320 dito. Pag wala kayong makuhang 320 dito at walang indicator light, so, i-check nyo to yung bridge diode, yung MOSFET, saka yung shock diode, saka itong fuse. Yan. Fuse. So, kung marunong kayo check ng parts, so, madali nyo lang to trouble. Pero pag wala kayong idea sa electronics o basic electronics, mas okay na dalhin nyo sa may alam yung board niyo para hindi lalong dadagdan sira. Pag mayroon kayong nakitang indicator light, ibig sabihin kumpleto ang supply. So, punta kayo dito sa signal. So, ulitin natin. Punta kayo sa signal pag mayroon kayong indicator light na nakita. Kasi ibig sabihin yan, kumpleto ang supply niyan. Pag may ilaw at nag-on yung relay. So, punta kayo dito sa signal. Hanapin nyo lang yung signal. Hanapin nyo yung signal kasi mayroon yan neutral line tapos signal. Yung signal niyan, subaybayan nyo yung linya. So, may makikita kayo dyan na mga diode at dalawang optocoupler. So, i-check nyo yan. Bago i-check nyo yan, mayroon mga SMD resistor dyan nga lagi nag-change value. So, yan ang diode. May mga maliliit yan. So, kailangan marunong kayo maghinang. Kasi pag hindi kayo marunong maghinang, lalong masisira yung mga parts natin. Pag wala kayong idea sa hinang, mas maganda, dalhin nyo na lang sa mga malalapit na at kakilala yung mga gumagawa ng board. So, ayos.